Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Kahit na hindi ipinapakita sa screen ang maliliit na bagay, hindi dapat mangamba ang master tungkol sa kabuuan. Iniisip niya na dapat nilang malaman kung sino ang lumalaban sa harap, sino ang aktibong nakikibahagi, at sino ang tamad. Pagkatapos, inutusan ni Esel sina Jenna at Yelsons na pumasok sa silid ng pagsasanib. Nagulat sila, ngunit pinakalmanihan si Jenna, sinabing wala namang mangyayari sa kanya. Kinabahan si Yelsons at nagtanong kung ano ang mangyayari kapag pumasok sila roon, at sinabi ni Han na hahatulan sila batay sa kanilang nagawa. Napilitan si Esel na sumang-ayon, bagay na lalo pang ikinagalit ni Yelsons. Sumigaw siya na wala naman siyang kasalanan at nadamay lang siya. Iginiit ni Han na kung kahit nagkunwari man lang sila na lumaban, iba sana ang kalalabasan, lalo tuloy tumaas ang tensyon ni Yelsons. Maya-maya, kahit labag sa loob, pumasok si Yelsons sa silid. Nagsimula ang proseso ng pagsasanib, at isinakripisyo siya habang si Jenna ay nag-level up at nakakuha ng kasanayang Hawkeye. Ngunit walang kamalay-malay si Jenna sa nangyari at nagtataka kung bakit naging liwanag at naglaho ang kasama. Ipinaliwanag ni Han na sa silid na ito, ang mga walang silbi ay nagiging sakripisyo. May seryosong mukha, inihayag ni Han na siya naman ang susunod, at tinanong ang dalawa kung sino sa kanila ang kasunod, na ikinabigla nila. Madi na inutusan ni Esel si Han at ang lalaking kayumanggi ang kulay, si Toby, na sumunod. Nagulat si Toby at unay natawa ng pilit, biro-birong makakauwi na siya, ngunit halata sa tono niya ang kaba. Sinabi ni Han na isipin na lang niya iyon ng ganoon. Nang magsimula ang proseso, nilamon ng liwanag si Toby at naglaho, habang si Han ay nag-level up at nakakuha ng kasanayan sa composure. Paglabas niya sa silid, dinaanan niya ang natitirang kasamahan at pabirong sinabing maswerte ito, bagay na nag-iwan sa lalaki ng takot at pangamba. Napagtanto ni Jenna na mawawala ang isang tao roon kung ituturing ng master na wala silang silbi. Tinanong siya ni Han kung bakit siya malungkot, iginiit na siya mismo ang ayaw maiwan. Nanginginig na nagtanong si Jenna kung mangyayari rin ba iyon sa kanya sakaling maging walang silbi balang araw. Tinanggap ni Han ang malupit na katotohanan, makakaharap sila ng mas malalakas na kalaban at kasama, at hindi lahat ay makakaligtas. Halatang malungkot si Jenna at napansin ang lalim ng kaalaman ni Han tungkol sa sitwasyon. Pinayuhan siya ni Han na para mabuhay, sundin ang karunungan ng kanyang ama at makisama sa mga malalakas. Kinabukasan, sa pagsasanay, yumuko si Jenna sa harap ni Han at nagmakaawa na alagaan siya, bagay na ikinataka ni Han. Ipinaalala niya kay Han na sinabi nito na dapat siyang lumapit sa malalakas upang maging kapantay nila. Hindi makapaniwala si Han at sinabi na hindi naman siya mamamatay kung magsisikap siya, kaya't huwag siyang mag-alala ng sobra. Maya-maya, lumapit ang isa pa nilang kasamahan, si Aaron, at humingi ng tawad, inaming siya'y hangal at abala lamang. Idinagdag niya na anuman ang mangyari, ang iwan sila sa laban ay isang duwag na hakbang, at ngayon nangako siyang magiging iba na siya. Tinanong ni Han kung paano nila siya pagkakatiwalaan. Sinabi ni Aaron na kung gusto nila, luluhod pa siya sa harapan nila. Napansin ni Jenna na tila nagkaroon na ng resolusyon si Aaron. Bigla namang nagtapon ng sibat si Han kay Aaron at tinanong kung nakalaban na ba siya ng halimaw, saka idinagdag na siya man ay hindi pa nakalaban noon. Nahuli ni Aaron ang sibat at napansin kung gaano kagaling si Han. Ipinaliwanag ni Han na ang pinagkaiba ay nasa determinasyon, ang tibay ng loob na manalo at mabuhay. Hindi raw siya eksperto, ngunit narinig niyang iyon ang pinakamadaling gamitin na sandata. Sinabi ni Jenna na merong 3 uri ng sandata. Ang sword para sa melee, spear para sa medium range at bow para sa long range. Sinabi ni Han, habang hawak ang wooden sword na ang pinakamainam gawin sa tulad nating mahina ay magbuo ng party. Inutusan niya si Aaron na maghanda para lumaban, bagay na ikinagulat nito, at nagtanong kung tuturuan ba siya. Sumugod si Han ng buong lakas, itinuro na hindi siya dapat humingi ng pagtuturo sa kanya na hindi rin naman eksperto, natuto lang siyang lumaban mag-isa. Kaya dapat matuto rin si Aaron mag-isa. Hirap na harangin ni Aaron ang mga atake, habang sinabi ni Han na dapat siyang magpasalamat na may nakakasparing siya. Nang sumubok si Aaron na lumaban na nakapikit pa, mabilis siyang tinadyakan ni Han at pinuna ang kakulangan niya ng konsentrasyon. Nagsimulang magsuka si Aaron, nadala ng karanasan. Pinagalitan siya ni Han, sabing hindi pa nila itinataya ang buhay nila pero hindi na niya kayang tiisin. Idinagdag ni Han na kung totoong halimaw ang kalaban, matagal na siyang patay. Nabalisa si Jenna at tinanong kung hindi ba masyadong marahas si Han para sa unang pagsasanay ni Aaron. Sagot ni Han, ayaw niyang mag-alaga ng iba at iiwan niya ito kung hindi makakasabay. Tinanong niya si Aaron kung may pamilya siya. Nanginginig na sagot ni Aaron na may kapatid siyang naghihintay sa kanya. Tinanggap ni Han iyon at ikinumpara na wala siyang kahit sino. Itinutok niya ang espada sa leeg ni Aaron at tinanong kung ano ang mangyayari kung hindi siya makauwi, ipinapaalala ang sakit ng mamatay sa kamay ng halimaw o sa pagsasanib. Sinabi niya kay Aaron na sumuko na lang kung hindi niya kayang magpatuloy. Ngunit ngumiti siya ng mapanukso, sabing mas maliwanag na ngayon ang apoy sa mga mata ni Aaron.
Makalipas ang ilang oras, in-upgrade ng Master ang pandayan, isang bahagi ng armory, gamit ang 500 gems. Napansin ni Han na maaari na siyang maglibot dahil bukas na ito. Tinawag niya si Isel, na agad lumitaw at pinagalitan siya dahil tinatawag niya ito kung kailan niya gusto. Sagot ni Han, nagsasawa na siya sa luma nitong gawi at dapat baguhin na. Nainis si Isel, ngunit hindi natinag si Han at tinanong kung nagpapadala ba siya ng mga tips sa Master at kung nakakagamit siya ng internet. Sumang-ayon si Isel at inamin na paborito niyang mag-surf sa web. Sinabi ni Han na ginagamit bilang batayan ng mga tips, at kapag nakapag-summon ng gamit ng 10 beses, magbubukas ang training facility, at pagkatapos ang pandayan. Nagulat si Isel at nagtanong kung paano niya nalaman. Sagot ni Han, nabasa niya iyon sa Pick Me Up site, yung post ni Loki. Nagtanong si Isel kung kilala niya si Loki. Kumpiyansang sagot ni Han, oo, isa itong user ng Pick Me Up. Sarkastikong sinabi ni Isel na baka isa lang siya sa mga naipit sa mababang antas, at pinuri si Loki bilang Master of Masters at tinawag pa itong God of Pick Me Up. Namula si Isel habang ipinapahayag ang paghanga kay Loki, sinasabing kung nagkaroon siya ng 7 bituin ay siya na ang una sa mundo. Natuwa si Han at tinanong kung bakit ganoon kalaki ang paghanga niya kay Loki. Ipinaliwanag ni Isel na si Loki ang gumawa ng imposibleng bagay na posible sa laro. Ngumiti ng palihim si Han, ngunit tinukso siya ni Isel na hindi man lang niya alam ang nakaraan ni Loki bilang player. Habang masayang nakatalikod si Isel iniisip si Loki, humingi ng paumanhin si Han sa sasabihin niya na agad nitong ikinabahala. Ibinunyag ni Han ang nakakagulat na katotohanan na siya pala si Loki. Nagulat si Isel at tinanong kung ano ang sinasabi nito, iniisip niyang nagbibiro lang ito, kaya't sarkastikong nagtanong kung anong klaseng kalokohan iyon. Ipinakita ni Han ang account number ni Loki, 46,630, 19,913, at idinagdag na dahil sa panganib ng mga hacker, ang Pick Me Up account number ay alam lamang ng mismong master at ng mga opisyal ng server. Sinabi niya kay Isel na siya mismo ang mag-check at kung hindi siya naniniwala, tanong niya kung gusto ba nitong sabihin pati ang Google account. Dahil hindi naniniwala si Isel, agad niyang chinek sa sistema, sabay bulong na parang walang saysay iyon. Ngunit nang makumpirma niya, sobrang natuwa siya at agad na humingi ng autograph. Masigla niyang niyakap ang katotohanan, ipinakita ang pagiging VIP bilang miyembro ng Rogue na Loki, at inaya si Han na makisaya sa bagong koneksyon nila. Habang nagbibigay ng autograph, nagtanong si Han kung ano ba ang Rogue na Loki. Ipinahayag ni Isel na isa itong fan cafe na nakalaan para sa Master of Masters, si Loki. Tinukso siya ni Han na masyado siyang makulit, lalo't isa lang siyang 1 star, na para bang sobra naman ang pagkahumaling nito. Nag-aalala si Isel kung ano ang mangyayari sa Niflheim kapag nawala si Loki, isang bagay na pinag-isipan din ni Han. Ang Niflheim ay ang pangalan ng waiting room sa account niya, na May 13 palapag at kapasidad na 20,000 katao. Karamihan sa mga pasilidad doon ay nasa pinakamataas na antas ng infrastruktura, mula level 18 hanggang level 22. Naisip niya kung anong mangyayari kung. Bigla namang nagtanong si Isel kung ano ang mangyayari sa 20,000 tropa. Biro ni Han, kung ganun ka pala ka-worried, bakit hindi mo na lang ako ibalik? Nalungkot si Isel at sinabing hindi niya kayang gawin iyon. Ngunit sinabi ni Han na alam niya na dahil alam niyang isa lang siyang intermediate manager na gumagawa ng kung ano-anong gawain. Itinanong niya kung ang may-ari ng waiting room na si Wutive ay isang tao rin mula sa Earth. At kung ang mga summoned heroes ay hindi rin ba AI. Sumang-ayon si Isel, ipinaliwanag niyang medyo kakaiba ang mundong ito, ngunit lahat sila ay totoong tao. Gayunpaman, hindi alam ni Master Wutive na mga buhay na tao sila, dahil isa lang itong user na seryosong nag-e-enjoy sa Pick Me Up, habang ang mga bayani ay dumadaan sa samot-saring krisis para lang sa kasiyahan ng mga masters. Naitanong ni Han kung makakabalik siya sa Earth kapag narating niya ang 100th floor ng tower. Ngunit sinabi ng diwata na hindi niya alam. Muli siyang nagtanong kung sino ang nagdala sa kanya, ngunit sinabi ni Isel na hindi niya pwedeng sagutin iyon at humingi ng paumanhin. Ngunit sinabi ni Han na ayos lang dahil gaya ng sinabi ni Isel, malalaman din niya ang lahat kapag narating na niya ang tuktok ng tower. Sunod niyang tinanong kung hanggang saan ang access ni Isel sa kapangyarihan ng Master. Sagot ni Isel, makapagbibigay siya ng payo, makapagbukas at makapagsara ng mga pasilidad, at makakatulong sa ilang mga gawain. Tinanong ulit ni Han kung pareho ba ang waiting rooms ng ibang Masters. Sabi ni Isel, hiwalay ang bawat isa, bahagyang magkakaiba, ngunit halos pareho rin sa kabuuan. Naisip ni Han kung totoo ngang mayroong 100 milyon na ganitong mundo, at napaisip tungkol sa kain na hinalang, Mobius Summon. Nabuo sa kanya ang ideya na ang sistemang lumilikha raw ng walang katapusang bayani mula sa libo-libong kombinasyon ay isa palang kasinungalingan. Napagtanto niyang ang quantum AI, na inakala niyang AI, ay isang totoong nilalang.
Kung iisipin bilang roguelike, naisip niya na posibleng bawat generated content ng system ay tumutumba sa totoong mga mundo, ibig sabihin, baka may 100 milyon ng hiwa-hiwalay na realidad. Napaisip siya, kung ganoon, posible bang dahil sa pabaya niyang mga desisyon, may mga totoong bayani ring namatay. Tinanong niya si Essel kung gusto ba nitong umakyat ng tower. Seryoso siyang nagsalita at sinabing papayagan niya itong sumama, bagay na ikinatuwa ng diwata. Sa sparring session, pinuri ng bida si Jenna dahil napakabilis ng paglago niya, hindi maihahambing sa isang 1-star. Kahit hindi pa siya marunong humawak ng dagger noon, mabilis siyang natuto. Sa kabilang banda, si Aaron naman ay napakabagal, at kung magpapatuloy iyon, baka ikamatay niya ng maaga. Nagbiro si Jenna kay Han na kahit pinagaanan niya ang laban kay Aaron, wala pa rin itong ipinakita. Pinagsabihan siya ni Han na tigilan ang kay-abangan at sundin na lang ang kanyang pamumuno. Nagulat si Jenna at tinanong kung ano ba ang iniisip nito, at kung hindi ba siya magbibigay ng utos bilang leader. Biglang sumulpot si Essel, sinaway si Jenna, at idineklara ang sarili bilang unang subordinate ni Han, sabay utos na lumayas na lang si Jenna. Ngunit mapanlaylay namang sinabi ni Jenna na siya ang tunay na number 1 subordinate ni Han. Galit na galit si Essel, tinawag siyang Zorro na malanding babae, at tinanong kung alam ba niya kung sino si Han. Bago pa humabo ang away, pinigil sila ni Han, dinampot ang diwata, at tinanong kung wala ba itong ibang trabaho. Habang nasa kamay niya, pasigaw na ipinilit ni Essel na siya ang number 1 subordinate ni Han, at dapat tandaan iyon ni Jenna. Nagtanong si Jenna kung ano ba ang bagay na iyon, ngunit sagot ni Han ay wala na siyang dapat ikabahala, isa lang siyang hangal. Pagpunta nila sa bodega, pinaalala ni Han kay Essel na may kapangyarihan itong magbukas, kaya't inutusan niyang itong gawin iyon. Sumunod ang diwata, at kinuha ni Han ang 6 na bakal, 3 piraso ng balat, at 4 na tabla. Inutusan niya si Essel na buksan ang pandayan. Habang humihila ng kariton, nagtanong si Jenna kung ano ang balak niya. Sabi ni Han, hindi niya pwedeng gamitin habang buhay ang luma niyang espada, kaya gagawa siya ng bago. Sa usapan nila, natuklasan ni Han na siya ay kalahating master at kalahating hero. Kung totoo iyon, maaari siyang makapagsakop ng teritoryo, isang kapangyarihang nakalaan lamang para sa mga masters. Sa loob ng pandayan, tinanong siya ni Essel kung gagawa ba siya ng Leviathan o Brionac. Ngunit hindi niya iyon magawa dahil kulang ang pasilidad, kaya 3 penalty ang naipataw sa kanya. Ipinahayag ni Han na pipiliin niya ang Extreme Hell. Nagulat si Essel, bakit Extreme Hell pa, gayong triple ang penalty ang dala nito. Ang Extreme Hell ay isang minigame na bihirang laruin ng mga masters, pero napakaganda ng gantimpala. May 3 minutong limitasyon. Agad sinimulan ni Han ang puzzle at mabilis na hinubog ang tamang anyo. Natuwa si Essel at sinabing parang may kamay ng Diyos, ang alamat na 1,000 hands. Matagumpay na nakagawa si Han ng maayos na espada. Isang well-forged longsword, rank C. Magaan, matibay, at matalim, kahit mula sa payak na materyales, napawi iyon ng kasanayan sa paggawa. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.